From Free Presbyterian Mission Philippines, we present Let the Bible Speak. It's good to have you with us today as we spend 15 minutes around the Word of God, preaching Christ in all His fullness to men and women in all their need. What a wonderful day it is. It is the Lord's Day. I'm so thankful to be with you today and I'm so happy na ikaw din ay nakikinig. Sana po dito sa Let the Bible Speak, marami tayong natututunan tungkol sa ating Panginoon. At for this Lord's Day, I'd like to share with you ang sinulat ni Apostle Pablo sa mga taga-Roma dito po sa Romans chapter 2 at unahin kong basahin verse 3. And dito ang salita ng Diyos, and thinkest thou there is a man that judges them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God. This is a very sober thought, because the Lord wants us to think about the reality of God's judgment. Mayroon at mayroon talagang hukom na haharapin natin. Ang buhay natin, God has given us so much time and so much freedom na, mapag-isip-isipan natin kung anong ginagawa natin sa ating buhay. Pero darating ang panahon na tayo ay haharap sa Kanya. Tatawagin niya tayo at tayo magbibigay ulat sa ginawa natin sa buhay natin. Kung mayroon mang iba sa atin na tingin nila sila ay makakatakas, ay kalimutan nyo na po yung thought na yun. Isang tabi mo na ang thought na yan because it's not going to happen. The Bible is very clear. It says, and do as the same, that thou shalt escape the judgment of God. Tingin niyo ba ikaw ay makaka-escape sa judgment of God? The answer is no. Nobody can escape the judgment of God. So, anong dapat natin gawin? Well, dapat paghandaan po natin. Paghandaan natin. Di ba, kung mayroon kang kaibigan na harapin o kung mayroon kang appointment o kung mayroon kang kakilala, di ba, paghahandaan mo? Di ba? Malayo pa, nakahanda ka na, pinag-iisipan mo na anong gagawin mo, anong isusuot mo, right? Nakapagpagupit ka na ba? Naayos na ba yung damit na isusuot mo? O baka mamaya, hindi ka ready. So you want yourself to be ready. So, pagdating sa judgment of God, we must be ready. Because this is no joke. So, that's the first thing na gusto ko sanang ma-communicate sa ating lahat. The second thing is, sino nga ba talaga ang Panginoon? Well, dito, the characteristics of the Lord has been brought to us. The Bible wants us to know na ang Diyos ay mabait. Mabait ang Diyos. And mayroong phrase dito sa verse 4, oh, despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Kung titingnan natin ang phrase dito, the riches of His goodness, sa salita natin sa Tagalog, ibig sabihin, napakayaman ang Diyos sa kabaitan. Napakayaman. So, binibigyan na tayo ng time. We are not called to appear before Him now because mabait siya. Alam ng Diyos na kung bibigyan niya tayo ng hukom ngayon, hindi tayo handa. Kaya binigyan na tayo ng oras, binibigyan na tayo ng hininga, binibigyan na tayo ng buhay
upang mapaghandaan natin ang hukom na paparating. Kaso nga lang, ang ibang tao, binabaliwala nila ang kabaitan ng Panginoon. Ang opportunity na binibigay ng Panginoon na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. So dito, may warning po sa atin. Do you despise the riches of His goodness? Binabaliwala mo ba? Nilalapastangan mo ba ang kayamanang kabaitan ng Panginoon na binibigay sa iyo? Dapat hindi po. Dahil ang Diyos, yes, siya po ay mabait. Siya po ay, nag-aantay sa atin. He is forbearing. Kumbaga, He puts up with us. Hindi niya tayo binibigyan ng hukom kaagad. Hindi tinatapos ang buhay natin kaagad. He is forbearing because He is long-suffering. He bears with us. Alam niyo, ang Diyos, pag nakikita tayo na gumagawa ng kasalanan, hindi masaya ang Panginoon. Nalulungkot ang Panginoon. Nagagalit ang Panginoon. Pero, kumbaga, may control siya sa kanyang sarili. So, yan ang gustong malaman gusto ng Diyos na malaman natin, right? Na ang Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi niya alam kung anong ginagawa mo. Ang kasalanan na yung ginagawa, alam ng Panginoon dahil nakikita niya yan. Doon pa lang sa isip-isipan natin, doon pa lang sa ating puso, ang mga thoughts na binibigyan nating pansin, pinoporma natin, we are forming those thoughts in our mind, in our hearts. Alam na ng Diyos yun. At anumang masamang salita na lumabas sa ating bibig, alam din ng Diyos yun. At kung mayroon tayong ginawang kasalanan, alam din ng Diyos yun. Ngunit, hindi siya kumikilos upang parusahan ka kaagad. Gusto ng Diyos, bigyan ka ng panahon. At anong dapat natin gawin? Huwag nating sayangin ang panahon na yan. Because ang gusto ng Panginoon na we take advantage of it and repent from our sins. Yan ang gusto ng Panginoon. Ang purpose ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng buhay is to think about the goodness, the forbearance, and the long-suffering of the Lord. At ito, pag napag-isip-isipan natin, may lead us to repentance. Ano po yung repentance? Repentance, first of all, is an acknowledgement na mayroong Diyos that is so holy and so righteous. Diyos na galit sa kasalanan. Kailangan maintindihan natin. Yan ang process to repentance. We acknowledge that God is a holy God. And we appreciate yung grace na binibigay niya sa atin. Lalo na binigay ng Diyos ang kaniyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Siya ay nagpakatao upang sundin ang batas na hindi natin kayang sundin. Siya ay namatay sa cross upang pagbayaran lahat ng ating mga kasalanan. So when you think about repentance, you got to acknowledge who God is. You got to appreciate yung binigay niya sa iyo.
At you got to admit na ikaw ay nagkasala. At you got to say, I'm sorry, Lord. Patawarin niyo po ako. Yan ang repentance. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanang nagawa ko sa inyo. Sa katigasan ng aking ulo, sa pagbabaliwala sa iyong kalooban, sa hindi pagdarasal, sa hindi pagsasamba sa inyo. Hingi tayo ng tawad sa mga maling ginawa ko sa kapwa, sa aking mga magulang, sa aking pamilya. Kung ikay may asawa, sa iyong mga anak, kahit sa sarili mo, kailangan yan ang gawin natin. Dahil yan ang purpose. Yan ang gustong mangyari. Yan ang gustong makita ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Kaya binibigyan na tayo ng panahon at huwag nating sayangin. Humingi tayo ng tawad. Ang iba, wala silang pakialam. Lalo pa nilang tinitigasan ng kanilang puso. Anong sabi ng salita ng Diyos sa verse 5? But after thy hardness and impenitent heart, treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Ang iba, wala silang pakialam. Hindi nila na-realize na actually nag-iipon sila ng galit ng Diyos. At anong mangyari sa kanila? They will fall under the hands of the mighty God. So, sana po itong paalala na to ay mag-udyok sa inyo na seryosohin natin ang warning na mayroon talagang judgment. At walang kahit isa sa atin na pwedeng makatakas dyan. Kaya paghandaan po natin. Tayo magpasalamat na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng panahon dahil siya ay mabait. Hindi kaagad parusa ang binibigay niya sa atin. Kaya ang gawin natin, sumunod tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan at gumawa ng mabuti. We must seek for God's glory and honor. We must seek to be with Him. And ano ang ibibigay sa atin ng Panginoon? Eternal life. Huwag nating sundin ang katiwalian ng mga taong ayaw humingi ng tawad sa Panginoon dahil ang makakamtan nila ay galit at puot ng Panginoon. Impyerno po. Sana po itong short devotion na to would encourage you to seek the Lord. This is my prayer for you. Seek Jesus Christ and repent from your sins and make right with God. Amen. Amen. You have been listening to Let the Bible Speak, brought to you by Free Presbyterian Mission, Philippines. We invite you to visit our Facebook page, Free Presbyterian Mission, Philippines. Please send us a private message letting us know how the program has been of help to you. We are also happy to send you a copy of God's Word, the Bible, or to send you free gospel literature. We trust that you will come back and listen again as we let the Bible speak.